Noong 1980, sa isang liblib na bayan sa Samar, isang babaeng nagngangalang Maria ang dumating. Hindi siya kilala ng sino man. Ngunit ang kanyang ganda at mahinhin na kilos ay agad nakataw ng pansin. Ilang buwan lang, naging kabit siya ng isang mayamang negosyante. Si Julian na may asawang si Gloria. Sa umpisa walang nakapansin ang kanilang relasyon, pero nang magtagal, nagsimula nang maghinala ang mga taga-bayan. Isang araw biglang nawala ang ilang bata sa bayan. May nagsasabing may itim na anino na may gumagala tuwing gabi. Unti-unti, natuklasan ang ilan na tuwing may nawawalang tao. Si Maria ay tila mas lalong gumaganda. Ang kanyang balat ay nagiging mas maputi at matinis. Ang mga matatanda sa bayan ay may kutob na hindi siya ordinaryong babae. Sa mga sumunod na linggo, may ilang mangingisda na hindi na nakabalik. Ang kanilang mga bangka ay natagpuan sa ilog, ngunit wala ang kanilang katawan. Isang matandang magsasaka ang nakakita kay Maria na tila may kinakain sa tabi ng kanyang bahay, ngunit nang siya ay lapitan, wala siyang makita kundi dugo sa lupa. May mga naririnig pa rin ng mga gabayan na kakaibang tunog tuwing gabi, parang pagnasab ng hayop sa hilatsa ng buto. Sa isang madilim na gabi, may isang lalaki, si Mang Densyo, na huling nakitang pumasok sa bahay ni Maria. Kinabukasan walang nakakita sa kanya. Isang batang naglalaro malapit sa bahay ni Maria ang nakasaksi sa isang kahindik-hindik na eksena. May dugo ang bisig na nakasampay sa may bintana. Agad itong tumakbo pabalik sa bayan upang ipagbigay alam ang kanyang nakita. Nang puntahan ng ilang lalaki ang bahay, wala na ang bisig, pero may pa rin ang dugo sa sahig. Isang gabi may isang babaeng sumisigaw mula sa bahay ni Maria. Nang tumakbo ang ilang lasing na kalalakihan upang alamin kung ano ang nangyari, nasilip nila sa siwang ng dingding ang eksena na hindi nila malilimutan. Nakaluhod si Maria sa sahig. Hawak-hawak ang isang putol na ulo. Ang dila nito inilabas niya at dahan-dahang sinipsip ang dugo mula rito. Ang katawan ng biktima ay nakatiwangwang, wala ng laman ng tadyang, waring hinigop ang bawat himaymay ng laman. Tumakbo ang mga saksi sa takot, ngunit bago pa sila makalayo, lumabas si Maria mula sa kanyang bahay. Ang kanyang mukha ay balot ng dugo, ang kanyang mga matay pulang-pula. Tumawa siya ng mahina. Animoy aliw na aliw sa kanilang takot. Masarap, bulong niya bago mabilis na pumasok muli sa kanyang bahay. Nagkaroon ng isang gabing malakas ang ulan. Sa kasagsagan ng bagyo, may isang pamilyang hindi nakalabas ng kanilang kubo. Kinabukasan ng puntahan ng mga kapitbahay, wala na silang natagpuan, kundi kalat-kalat na damit at dugo sa sahig. Walang anumang palatandaan kung sinong may gawa. Ngunit sa labas ng bahay, may nakita silang malalaking yakap ng tao. Hindi ito pangkaraniwang sukat. Parang masyadong mahaba ang mga daliri. May isang batang naglalaro malapit sa gupat na biglang nang hanapin siya ng kanyang mga magulang, natagpuan nilang nag-iwan ito ng kanyang tsinelas sa putikan, pero wala na ang bata. Ilang araw ang lumipas, may naamoy na mabahong singaw mula sa isang lumang kuweba. Nang silipin ng mga mangingisda, natagpuan nilang katawan ng bata. Hindi ito basta pinatay, kundi nilapa ng buo. Ang kanyang lamang loob ay wala na. Ang kanyang mga buto ay mistulang ng inabngab na at binalatan. At sa may pader ng kuweba, may isang nakaukit na salita gamit ang dugo. Hindi pa rito ang dahil. Dahil sa natuklasan nagtipo ng mga tao, may dalang gulok, solo at baril. Wala nang panahon para sa batas. Gusto nilang wakasan ang kasamaan ni Maria. Ngunit nang kanilang pasukin ang bahay, wala na siya roon. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang sa isang gabi, nakita siyang gumagala sa gubat. May hawak na dugo ang bahagi ng katawan ng tao. Naging mas mabilis siya, mas malakas at parang hindi na siya isang normal na tao. Ilang lalaki ang naglakas loob na sugurin siya, ngunit isa-isa silang nagkalasog-lasog sa kanyang matatalas na kuko at matalim ng ngipin. Ngunit hindi nagpatinag ang bayan. Gumawa sila ng bitag. Iniwan lang bukas ang lumang imbaka ng mais. Naglatag ng sanga at damo upang magmukhang lupa. Nang mapansin nilang dumaan si Maria, nagtipon sila sa paligid. Inihanda ang kanilang mga armas. Isang bata ang pasiklim humikbi sa takot at doon,
Lumingon si Maria. Ang kanyang duwang mukha ay walang anumang emosyon. Bigla siyang sumugod ngunit bumagsak siya sa hukay na kanilang inihanda. Dahil sa galit agad nilang pinagbabato si Maria sa loob ng hukay. Ngunit kahit duguan na siya, hindi huminto sa paggalaw. Sinubukan niyang umakyat, ngunit ibinuhos nila ang gasolina sa hukay at sinindihan ito. Nagapoy ang paligid at sa unang pagkakataon, narinig nilang sumigaw si Maria. Hindi sa sakit, kundi sa matinding galit. Pinanood nila si Maria hanggang sa tuluyang matupok ng apoy. Nang humupa ang apoy, wala lang natira kundi abo. Sinigurado nilang wala na siyang matitirahan o matatakbuhan pa. Simula noon, bumalik ang katahimikan sa bayan. Ngunit sa bawat pag-ulan, may mga nagsasabing nakikita nila ang isang aninong naglalakad sa gilid ng gubat. Nakatitig sa kanilang mga bahay, tila nagbabantay, naghihintay ng tao.